Eto na mga kabasketball, sa wakas makakapaglaro na etong ating pambatong si Kai Sotto dito sa Yokohama. Kasi nga formal nang ipinakilala netong Yokohama B Corsairs etong ating pambatong si Kai Sotto at ibibigay ko sa inyo yung buong detalye kung bakit ba siya kinuha netong Yokohama, bakit siya pinitawan ng Hiroshima, kailan siya makakapaglaro, ano ba yung magiging role niya dito nga sa bago niyang kupunan. Kanina nga ibinalita na sa mga social media platforms netong Yokohama na nakumpleto na nila itong registration netong ating pambatong si Kai Sotto para maglaro sa kanilang kupunan. Number 11 pa rin yung jersey na gagamitin ni Kai at hinihintay nilang nila yung approval ng FWO para nga makapaglaro si Kai. At etong ang FWO mga kabasketball, yung Migrant Workers Office, ay ina-operate ng Pilipinas. So napakadali lang niya kasi meron naman tayong embassy diyan nga sa Japan. At nagsalita na rin etong general manager ng Yokohama na si Ken Takeda at sinasabi niya na kaya niya ginawa etong hakbang na to kasi para makuha nila yung goal nila. Kasi as of the moment, nasa kalahati na sila netong season, hindi pa talaga nila nakukuha yung gusto nilang mangyari. At doon nga sa naging desisyon nila na pagkuha dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto, magkakaroon daw ng pagbabago. Kasi nga, very promising etong ating pambatong si Kai Sotto. May soft shooting touch, maaasahan sa depensa, saka sa rebound, saka magiging isa sa mga option nila pagdating sa opensa. Ito yung sinasabi natin mga kabasketball na nagustuhan natin dito sa kasunduan nila, no? Dito sa Yokohama, kasi dito magagamit talaga sila at naniniwala siya na itong pagdagdag nila sa kanilang kupunan dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto ay magbibigay ng energy at mag-a-accelerate sa kanilang laro. So at tabayanan natin mga kabasketball, at dahil nga dyan ay kailangan nilang bitawan itong kanilang naturalized player na si Edward Morris, kasi hindi pwedeng may naturalized player ka kapag meron kang Asian import. Alam naman natin itong si Edward Morris ay hindi na masyadong effective. Etong Yokohama mga kabasketball sa kasalukuyan, pang number 19 sila sa standing, pero hindi sila nalalayo doon sa mga sa mga kalaban, no? Actually 10 yung panalo nila, yung kasunod nila puro 11 lang, 'di ba? 4 yung 11, yung Hiroshima pwede pa nilang malagpasan 'yan kung magpapapanalo sila. At nakakatuwa kasi nga malaki yung tiwala nitong buong Yokohama dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Sa kabilang banda naman mga kabasketball, dito sa Hiroshima Dragonflies ay nagpasalamat si Kai syempre dahil sa pagtanggap. Actually tayong mga taga-suporta ni Kai, nagpapasalamat tayo dito sa Hiroshima Dragonflies kasi nung mga panahon na kailangan ni Kai na maghanda para nga doon sa Summer League, dito siya nakapaglaro, 'di ba? At least kahit 2 months, at maganda naman naipasok niya. Nakatulong siya para maipasok dito nga sa playoffs etong Hiroshima Dragonflies. At ayon naman dito sa general manager ng Hiroshima Dragonflies na si Shuji Okazaki, ay maglalaro na nga si Kai doon sa B Corsairs, no, sa Yokohama sa loan contract. At dinitalye niya kung ano yung naging dahilan nila bakit nila binitawan si Kai. Yun palang posisyon na Asian import saka yung naturalized player gaya ng binabanggit natin, iisa lang. At nagkataon nga na nung injury si Kai, kailangan nila ng kapalit. At ang matindi dyan, nung gumaling lang si Kai doon sa back injury niya, hindi na siya makalaro. Kasi nga, nandiyan na yung naturalized player. So ngayon, nag-isip itong Hiroshima Dragonflies at nakita nila na parehas naman daw na halos ng laro si Kai tsaka itong si Kawata. Yun nga lang, mas kailangan nila ng kumbaga more on rebounding. Kumbaga malaki yung katawan. Marami rin kasi silang mga versatile players. Totoo yan, no? Sila Nick Mayo, sila Blackshear, sila Evans, tumitira sa labas, rumi-rebound din. So siguro feeling nila hindi nila masyadong kailangan na si Kai.
So nakakatuwa kasi ang tingin nila kay Kai ay humahanap pa rin ng kanyang pwesto sa international, no? Overseas. Pero itong kanilang naturalized player gusto na raw kumbaga magtuloy ng kanyang career dito sa Japan. So nakakatuwa kasi concerned sila doon sa mga players. So nakakatuwa yung gano'n. At least may respeto at maganda yung nilipatan na itong ating pambatong si Kai Sotto, magagamit siya. Yung susunod na laro nila ng Yokohama, no? Itong December 30 at December 31. Ito pwede na makapaglaro si Kai Sotto rito kung maa-approve siya ng MWO. Hopefully mamaya or bukas ma-approve siya para maisama na siya dito nga sa lineup para nga dito sa laban nila dito sa Mikawa. Alam ko medyo maganda yung standing na itong Mikawa, no? So tabayan na natin yan mga kabasketball. Alam ko excited na rin kayo gaya ko. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.